Alam mo, ang pagkakataong minsan lang darating sa buhay mo ay huwag mong pakakawalan. Baka kasi di na bumalik yan at tuluyan ang mawala sa'yo ang sana magpapaligaya sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa di ko inaasahang pagkakataon, di ko inakalang biglang magtatagpo ang mga landas namin ni Isagani. At sa pagkakataong to, wala na akong nagawa. Hindi pa kasi ako handa. Subalit nangyari na. Kaya dapat harapin ko ng taong naiwan ko sa nakaraan ko. Medyo natakot lang ako. Kasi nung magkita kami ni Isagani, nanginginig ang kanyang mga kamao. Siyempre, ayokong masaktan. Sinubukan ko naman siyang kausapin pero ayaw niya. Nagmamadali nga silang umuwi ng bunso niyang kapatid. Sana naman, huwag niyang pagalitan si Roberto. Kaya nung makaalis na sila, bumalik na ako sa loob ng bahay at nahiga sa kama sa silid ko habang nag-iisip ng mga dapat kong gawin. Total, nakita na niya ako. Pupuntahan ko na lang siya bukas ng maaga sa kanila. Siguro naman, di niya ako sasaktan. At kung sasaktan man niya ako, okay lang yun. Tatanggapin ko. Kasi alam ko naman ang pagkakamali ko. Kaya ito, bahala na talaga bukas. Maaga akong pupunta sa kanila at susuyuin ko siya. At gagawin ko ang lahat. Mapatawad niya lang ako. Nang makauwi na kami ni Bunso, naghihintay na si nanay sa amin. Kakain na din kasi ng hapunan. Nanay, nandito na kami. Nagkita na sila Kuya Damian at Kuya Isagani. Kaso nag-away lang sila. Yan kaagad ang sinabi ni Bunso kay nanay. Walang preno ang bibig ni Bunso. Ay naku talaga. Anak, Isagani, totoo ba sinabi ni Roberto? Nag-away daw kayo ni Damian. Nanay, wala namang away na naganap. Medyo uminit lang ng konti yung dugo ko sa kanya. Isagani, alam mo anak, mga bata pa kayo nun. Tsaka matagal na yun. Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Mag-usap kayo tapos ibalik nyo sa dati ang lahat. Nanay, hindi na may babalik sa dati ang lahat. Tsaka, bakit ba nagbalik pa siya? Anak naman, bakit ba ganyan katigas ang puso mo? Ikaw talaga. O siya, kumain na kayo. At kung ano man ang mga problema na yan, ayusin nyo kaagad. Kaya eto, hindi na ako sumagot kay nanay. Ewan ko kung maayos pa yun. Pero wag na. Kasi mangyayari lang ulit ang nangyari sa nakalipas.
Yung tipong masayang masaya ka na, tapos iiwanan ka na lang bigla. Ayoko na talaga. Tapos na ang lahat. Nanay, bukas, tuli ko na pala. Wika ng kapatid kong si Roberto na masayang masaya. Anak, Isagani, kay Dr. Damian pala magpapatuli si Roberto. Ikaw na ang bahala sa kanya bukas ha. Nasabi ko na yan kay Damian. Samahan mo na lang ang kapatid mo. Nagulat ako sa sinabi ni nanay. Doktor na pala si Damian ngayon. Sa bagay, sa itsura ni Damian, mukha talaga siyang kagalang-galang. Nanay, kay Manong Pepe na lang. Magaling din naman magtuli yun. Anak, kay Damian na lang at saka nakausap ko na yung tao, pumayag na siya. Oo nga kuya, kay Kuya Damian na lang. Ay nako, bahala nga kayo. Kaya ito, nagpatuloy lang kami sa paghahapunan. Matapos makakain, si Bunso na naglinis sa kusina. Ako naman, nahiga na sa silid ko. At ilang saglit pa si Bunso, nahiga sa tabi ko. Mala, at sa akin siya tumabi. Oh, bakit nandito ka, Bunso? Akala ko ba kay nanay ka natatabi? Kuya, dito na lang ako. Tsaka, kuya, magkwento ka naman sa akin. Oh, ano namang ikikwento ko sa iyo, Bunso? Kahit ano, kuya. O siya, saglit lang, Bunso. Iinom muna ako ng tubig at baka matayo ang lalamunan ko sa haba ng ikukwento ko sa iyo. Kaya ito, bumangon muna ako sa pagkakahiga at nagtungo ako sa kusina. At eto, uminom na muna ako ng tubig. At yung bintana, bukas pa. Nakakalimutang isara ni Roberto. Kaya ito, lumapit ako sa nakabukas na bintana at tinanggal ko ang nakatukod na kahoy at isinara ko ng mabuti. At pagbalik ko sa silid ko, nahiga na ako kaagad. Kaya lang si Roberto. Ala, nakakatulog na kaagad. Ay nako, makatulog na nga lang din. Kaya naman eto, pinikit ko na yung mga mata ko. At sa paglipas ng buong magdamag, isang panibagong umaga ang nasilayan ko. Madilim pa nang magising ako. Kaya naman, nag-iinit na ako kaagad ng tubig sa kalan naming kahoy ang gatong. At si Bunso, nagising na din kaagad. Oh, Bunso, bakit ang aga mo? Kuya, excited na kasi ako eh. Ganun ba, Bunso? Sige, maligo ka ng maaga ha. Linisin mo yan para di nakakahiya. Opo, kuya. Ay, nako. Si Bunso. Magpapatuloy na. Pero kanino ba? Kay Manong Pepe? O kay Damian? Bahala na nga kung kanino. Pero teka, sino yun? Parang may paparating.